na si Jesus ay sinugo sa Israel, ayon din pala sa Biblia ng ating mga kababayan. I pray for Jannah, 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 Jannah. So, ito pong si Jesucristo, naniniwala po ang mga Muslim, hindi po totoo na kapag ikaw ay nag-Muslim, kakalimutan mo na si Jesucristo. No? Hindi ka na maniniwala kay Kristo Jesus. Alam po ba ninyo na kung kayo po sa Katoliko ay nagmamahal kay Jesucristo, nagpapahalaga kay Jesucristo, mas mahalaga, mas pinakamahalaga sa aming mga Muslim at pinakamamahal namin si Jesucristo. No? At kung sinasabi nilang si Jesucristo ay nakikilala nila, no, sa larangan ng Christianity, sa mga Muslim, higit nilang kilala si Jesucristo. No? Nakita mo ninyo, kaibahan? Higit namin kilala si Jesucristo. At kung paano sinusunod ito, ang mga Muslim ay nasusunod sa kung ano yung gusto mismo at kaparaanan mismo ni Jesucristo. Okay, unahin natin. Paano pinaniniwalaan ng mga Muslim si Jesucristo? Naniniwala kami na si Jesucristo kung paano siya nagpakilala sa kanyang sarili. Ano bang pagpapakilala ni Jesucristo sa kanyang sarili? Unahin natin ang Banal na Quran sa chapter 61 ng Banal na Quran, verse 6 ng Banal na Quran. Ganito po ang sabi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaykum. Ito ang sabi ni Jesus na anak ni Maria. O angka ng Israel, ako ay sinugo sa inyo ni Allah. Kaya ang mga Muslim sa buong mundo, ito ang paniniwala nila pagdating kay Jesucristo. Kasi sabi ni Jesus sabi niya, o angka ng Israel, ako ay sinugo sa inyo ni Allah. Kaya naman ang mga Muslim naniniwala na sinugo nga siya sa angka ng Israel. No? Ngayon, ito yung batayan ng mga Muslim pagdating sa Quran. Ano ba sabi niya? Inni Abdullah. Sabi niya, ako ay alipin ni Allah. Kaya mga Muslim naniniwala na si Jesucristo ay alipin ni Allah. Okay? So marami pang aral si Jesucristo. Ano ba pagpapakilala niya sa kanyang aral? O paano ba siya nang-aral? Sabi naman ni Jesucristo, sabi niya, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratul mustaqim. Sabi naman ni Jesucristo, katotohanan ng aking Panginoon siya si Allah at siya rin naman ang inyong Panginoon, paglikuran siya sapagkat ito ang tuwid na landas. So, ito yung aral ni Jesucristo na sinusunod ng mga Muslim sa buong mundo. Ang tanong, gaano naman po siya o paano naman po siya nagpakilala sa kanilang Biblia? No? Kasi ito sinasabi ng mga Muslim, si Jesus sugo, propeta ng Diyos, propeta ni Allah. Ano po ba? Mayroon po bang nasabi na sinasabi sa Quran kasi na isinugo siya sa angka ng Israel? Opo, sa Biblia ng ating mga kababayan na Kristyanuhan, sa Mateo 15, no? Mateo 15:24, sabi niya, hindi ako isinugo, sabi niya, kundi ako ay sinugo lamang. Ayan, hiniin niya kung kanino siya sinugo. Kundi ako ay sinugo lamang sa mga nawawalang tupa sa sambayanan ng Israel. So tama pala yung sinasabi sa Quran, no, ng mga Muslim na si Jesus ay sinugo sa Israel, ayon din pala sa Biblia ng ating mga kababayan. No? Sinasabi ng mga Muslim sa Banal na Quran na babasa doon na siya ay alipin ni Allah. Sa Biblia kaya mayroon din po bang nakalagay? Opo, ganito naman ang sabi ni Jesucristo sa Juan, no? 8:40, sabi niya, na dapat pinagsusumikapan ninyo kung patayin ako na tao na nagsasabi sa inyo, nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig bukas sa Diyos. So tama pala, sabi ng Quran, alipin ni Allah bilang tao
ayon din sa kanilang Biblia, tao din pala at yung kanyang sinasabi ay galing sa Diyos, narinig niya sa Diyos. Okay? So sinasabi ng mga Muslim sa banal na Quran, nabasa natin na ang inaaral ni Jesucristo, ang kanyang Diyos ay walang iba kundi si Allah. Ayun din naman po sa Biblia ng ating mga kababayan kakristyanuhan, sa John, sa John 17 verse 3, sabi ni Jesucristo, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila o ikaw na nag-iisang tunay na Diyos at ako si Jesus sa makatuwid bagay iyong isinugo. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi sa Quran na mayroon siyang pinakikilalang Diyos. No? Yung nag-iisang Diyos at ito ay si Allah. Okay? So, ang mga Muslim naniniwala po ba sa mga makamilagrong gawain ni Jesucristo? Yes. Naniniwala mga Muslim doon. No? Mas higit pa. Bakit mas higit pa? Wala sa Biblia nila, sa Christianity, na si Jesucristo nagsalita, nangusap siya nung siya ay sanggol. Wala sa Biblia yon. Pero nasa Quran, na si Jesus, ipinagtanggol niya ang kanyang ina sapagkat ipinanganak siyang walang ama. No? So, pinagtanggol siya ng kanyang anak na si Jesucristo. So, si Jesucristo, siya ay nagsabi, siya ay sinugo ni Allah na may dala-dalang aklat. No? So, ibig sabihin, ito yung isa sa mga makikilagro. Ikaw naman, Kuya Boy, magsasalita ka nung nasanggol ka pa. No? Pero sa Quran niya nakalagay, sa Biblia, wala. Si Jesucristo, kumuha siya ng, lumalaki na siya, kumuha siya ng mga bata na siya, hindi na siya sanggol. Kumuha siya ng putik, tapos binilog niya ito, inihipan niya, lumipad bilang isang ibon. Nasa Quran. Pero wala sa Biblia. No? So, si Jesucristo, nagpadilat siya ng mga bulag, nagpalakad siya ng mga lumpo, nagpagaling siya ng marami at marami pang karamdaman katulad ng mga bitungin. No? So, pinagaling niya lahat yon. So, sa makatuwid, bumubuhay pa siya ng patay. Pero, nabanggit ito sa Quran na hindi naman naniwala ang mga Muslim na siya ay Diyos. Kahit na ginagawa ito o nangyari ito sa panahon niya, hindi siya pinaniwala ang Diyos. Samantalang sa Christianity, nagpadilat ng bulag, nagpalakad ng lumpo, nagpagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng patay, siya na raw yung Diyos. Ang tanong, paano nagagawa ni Jesucristo yun? Okay? So sabi niya, ang lahat ng ito, hindi ko magagawa kundi sa pahintulong ni Allah, biidhnillah. Yung kapangyarihan na ginawa ni Jesucristo, hindi niya magagawa yung maliban sa kapangyarihan ni Allah. No? Yung po yung sinasabi sa Quran. Sa Biblia naman po, ano po ba sabi ni Jesucristo? Sa John 5 verse 30 ng John, ano sabi niya? Wala akong magagawa sa ganang sarili ko lamang, kundi umahatol ako sa kapangyarihan ng Diyos na nagsuko sa akin. Maliwanag pala yung paniniwala ng mga Muslim. No? Na ganoon din pala yung sinasabi ni Jesucristo. Ang tanong, bakit hindi siya tinuring na anak ng Diyos o Diyos? Ang mga Muslim hindi nagugulat sa bagay na ito na ipinanganak siyang walang ama. Bakit? Mayroong 4 na pamamaraan ng pagkakalikha sa tao. No? Dito natin tatapusin, Kuya Boy. No? Unang nilikha ng Diyos. Nilikha niya ang pinakaunang tao na hindi dumaan sa pagkasanggol. Siya ay nilikha mula sa alabok, mula sa lupa. Walang nanay, walang tatay. Sino po yun, Kuya Adan? Kuya Boy. Si Adan, di ba? Kuya Adan ka, David. Ilagyan mo na nga siya. So, si Adan yun. Tama po, Kuya Boy. Pangalawang nilalang ng Diyos, nilikha niya ang tao na hinugot sa dadyang ng lalaki. No? Sino naman po yun? Si Ate Eva ay si Ate Eva. So, ibig sabihin si Eva, pangalawa po yun. Pangatlo, Kuya Boy, tao na nilikha mula sa pinaghalong similya ng lalaki at babae. No? Sino po yun? Tayo po yun. Okay? Para madali na natin, ano? Okay. Pang-apat na nilikha ng Diyos, nilikha niya ang tao na walang ama pero mayroong ina. Hindi imposible ito kay Allah.
Bakit? Kung nalikha niya yung tao na walang ama, walang ina, no? Kung nalikha niya yung tao na hinugot sa tadyang ng lalaki, nalikha niya yung tao mula sa simila ng lalaki at babae, ito pa kaya hindi niya kayang likhahin? Kaya nilikha niya ang tao na walang ama pero may ina. Sino naman po ito? Ito nga po si Jesucristo. Kaya pag sinabi natin, si Jesus ang Diyos, magrereklamo si Adan. Sandali, ako nga pinanganak. Ako nga hindi pinanganak. Walang nanay, walang tatay, hindi ako itinuring ng Diyos. Tama po? Kung sabihin natin, si Jesus anak ng Diyos, magreklamo naman si Eva. Ako nga, hinugot nga lang sa tadyang ng lalaki. Hindi ako naging anak ng Diyos. Di ba? So, ang sabi ni Allah sa banal na Quran, Inna matala Isa inda Allahi ka matali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Katotohanan sabi niya, ang pagkakalikha kay Jesus ay kahalin tulad lamang ni Adan. No, siya ay nilikha, khalaqahu min turab, siya ay nilikha mula sa putik, sa lupa, at si Allah nilikha niya o nililikha niya ang mga nais niya, sasabihin na lamang niya ang salitang ito, kun fayakun, mangyari at maging. So si Jesucristo ay nilikha mula sa salita ni Allah, gayon din tayong lahat. So ngayon po, naging malinaw na po sa inyo at inshallah po, itong mga paksang ito, ewan ko na kung naintindihan po ninyo. No, sa haba siguro ng ating pag-uusap ngayon, ewan ko lang kung may naintindihan po ba kayo. May naintindihan po ba kayo? Kuya Boy, kung nga na, balikan natin. Balikan natin. Tanungin na natin ito. So, may naintindihan po ba kayo? Okay po. So, Kuya Boy, sino yung Diyos na pinakilala ko sa inyo ngayon? Si Allah. Si Jesucristo, siya po ba ay Diyos o ano siya? Hindi po siya Diyos. Ibig sabihin, tao na siya. Tama po. So, ibig sabihin, sa pagkakataon na ito ay gusto kong ibigay kay Brother Yusuf ang pagkakataon na Kuya Boy kung paano ang pagiging Muslim sa kanya pong pagpapaliwanag ng kaunti para malaman po ninyo paano pang Muslim naman. Baka mamaya dalhin natin siya sa tubig. Talagang okay. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sa akin pong mga kapatid ng mga Muslim, binabati ko sila ng pambati na ginamit ng lahat ng propeta at sudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So may ginawa ang habag, kapayapaan at pagpapala ng dakilang magiging si Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, sa inyo, Yaboy, isang mapayapang gabi, okay, kabayan kay Allah sa lubid na landas. So, alhamdulillah, dun sa mga paliwanag ni Imam, kung ito'y naging malinaw sa inyo, kung itong naunawaan na ang Islam ay pananampalataya na siyang dapat isabuhay ng mga tagasunod nito ng tawag sa kanila, yung mga Muslim, mga susunod sa Islam, tawag ng Muslim, sila ay sasama kay Allah, sila ay maniniwala at susunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sila ay magsusumikap na sumunod sa tinatawag na banal na Quran, at maniniwala sila na si Jesus ay propeta, anak ni Maria. Sige po, ako lang. Sige po, yan. Hindi ba lang? Kung ito po ay naging malinaw para sa inyo, Kuya Boy, ibig sabihin, wala akong dahilan para hindi ninyo yung abi ng Islam. Ibig sabihin, kung tinatanggap natin ito, at pinaniniwalaan natin ito, walang dahilan para hindi natin yung abi ng Islam sa mga gabing ito, sa tulong at gabay ni Allah, ang dakilang tagapaglikha. Kuya Boy, ang pagmumuslim po napakasimple lang. Ibig sabihin, kapag kayo magmumuslim, hindi kayo mag-aantay ng 1 linggo, 1 buwan, kalahating taon, 1 taon,
simpleng-simple lamang po. Sa oras at panahon na narinig ninyo ito, naunawaan at tinanggap mula sa inyong puso at sa inyong isipan, at ito inyong pinaniniwalaan ng tao sa inyong puso, sa oras po na yun, ay maaaring kayong yumakap sa Islam at maging isang Muslim. At hindi rin po kailangan na maglabas kayo ng pera mula sa inyong bulsa para kayo ay maging Muslim. Sabihin, sa Islam po, ito yung pananampalatayang kahit wala kang pera, ay pwede kang maging kaanib. Ito yung pananampalatayang hindi mo kailangan ng pera o 20 pesos o mga barya sa bulsa para lang makasamba. No? Hindi ka mag-aalanganin na naku, sasamba ako, kailangan meron akong barya o meron akong 20 o meron akong 50 sa bulsa. Sa Islam, hindi po kailangan ang pera para masamba mo si Allah. Ibig sabihin, kahit wala kang pera, pwede mong masamba ang Diyos. At hindi rin po namin kayo bibinyagan katulad ng ginagawa ng mga pare, ng mga pastor, na dinadala sila sa dagat, sa ilog, ilulublob sila doon, laplok-laplok, Muslim ka na, di ba? Hindi po ganon. Hindi rin po namin kayo ilulubog sa isang ilog, dagat, o sa swimming pool at sasabihin, nakita mo ba ang Diyos? So, hindi rin po namin kayo wiwisik-wisikan para maging Muslim. So, ano lang po yung dapat natin gawin? Tayo po ay manunumbalik sa tunay na tagapaglikha, tayo ay sasaksi at manunumpa ng taos sa ating puso. Na wala na tayong ibang Diyos na kikilalanin, sasambahin, paniniwalaan, pasasalamatan at hihingan ng tawad sa ating mga pagkakamali maliban kay Allah. So, ibig sabihin, tatanggapin natin si Allah. Pag tinanggap natin si Allah bilang Diyos, i-reject na natin lahat ng mga kinilala nating Diyos bago natin nakilala sa Allah. At tanggalin na natin lahat yun. Ang ipapalit natin, ang ilalagay natin, ang mananatili ay si Allah. Siya lamang ang mamungkot natin. Maniniwala at sasaksi tayo ng taos sa ating puso na si Propeta Muhammad ang pinakahuling propeta. Makanyawang kapayapaan. Wala nang propetang darating pagkatapos niyan. Siya na yung sadka ng mga propeta. Kaya nga tinawag siyang Khataman Nabi. Ibig sabihin, seal o selyo ng mga propeta. Wala nang propetang darating pagkatapos niya. At maniniwala din tayo at sasaksi, Kuya Boy, na si Jesus ay anak ni Maria. Propeta, alipin siya ni Allah, wala siyang kabahagi bilang Diyos, hindi rin siya anak ng Diyos. Hindi rin siya Diyos na nagkatawang tao. Kung hindi siya talaga ay isang tao, kasama siya sa mga dakilang propeta o nasahanan ng mga propeta at sugo, na ipinadala sa angkan ng Israel para ibalik ang mga taong nangaligaw sa sambayanan ni Israel. Naniniwala tayong ang paraiso at ang impyerno ay totoo. Pagkatapos mong tanggapin ito ngayon, Kuya Boy, Muslim ka na. Ganun lang kasimple. At kung ito'y bukal sa iyong puso, na tinatanggap mo si Allah, totoo ka sa iyong puso, na tinatanggap mo siya at wala nang iba pang Diyos maliban sa Kanya, ikaw ay sasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Propeta Muhammad ang kawili ng Propeta. Isipin mo na, Kuya Boy, lahat ng kasalanan na gawa mo, mula nang magkaroon ka ng tamang pag-iisip, gaano man ito kaliit hanggang sa pinakamalaki, lahat ng ito ay pinapatawad ni Allah. Ang katulad mo ay isang puting tela na walang bahid ng mantsa. Ang katulad mo ay isang sanggol na walang kasalanan na bagong silang pa lamang. So kung tatanggapin natin si Allah bilang ating tagapaglikha, ito ang pabuyan na ibibigay niya. So, Kuya Boy, tanggap mo ba ang Islam? Tanggap, alhamdulillah. Naniniwala ka ba na si Allah ang tunay at isang Diyos? Naniniwala ka ba na si Propeta Muhammad ang pinakahuling propeta at sugo ni Allah? Naniniwala ka ba na si Jesus ay anak ni Maria, propeta at alipin ni Allah? Meron po bang pumilit sa inyo? Ito po ay kusang loob. Hindi po ba kayo tinakot? Morena, no? Para yakapin ang Islam. Nasa kopitan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, kusang loob, alhamdulillah. So, kung kusang loob po, wala pong dahilan para hindi niyo yakapin ang Islam. So, tanggap niyo po ang Islam, ha? Okay, so sundan po rin niyo ako sa aking sasabihin. Taas po rin niyo yung kanang kamay niyo ng ganito. Ito, yan.
Arabic po natin tapos ilatagan natin. Mamaya-maya. Okay? Sabihin po natin, sundan ako. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna Isa ibnu Maryam Abdullahi wa rasuluh wa ashhadu anna al-jannata wan nara haq. Ako ay sumasaksi at sumusumpa na wala ng ibang Diyos karapat-dapat sambahin maliban pa kay Allah. Ako ay sumasaksi na si Muhammad ang pinakahuling propeta at sugo ni Allah. Ako ay sumasaksi na si Jesus, anak ni Maria, propeta, alipin at sugo ni Allah. Ako ay sumasaksi na ang paraiso katamapoy sa impyerno ay katotohanan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tayo po kayong tayo. Welcome kami ngayon ang mga totoo mong kapatid. Ito ang sa kabilang buhay. Masya. Ganyan na si Kuya Boy. Na kayo. Kapatid na tayo, masya ha? Salamat. Oh, yun, si Say. Kapares ko lang pangalan. Ba?